Anyway, isa pa din po mga kababayan sa kumbaga ito given na ho ito mga bossing no? Given na din po ito mga bossing na talagang gusto nila matapos na yung impeachment at umpisahan na yung impeachment. Kaso mga kababayan, isa na din po ang Katoliko. Ang talagang gustong ma-impeach ang ating Vice Presidente. Sabi ni Bishop Jose Colin Bagaforo, Caritas Philippines President, no? Leader yan, presidente Once an impeachment complaint is filed, government institution must act swiftly and decisively. Delays and hesitation in the process only weaken our democratic institution and erode public trust in government. Syempre ho, mga kababayan, ang Katoliko, ano po ba ang gusto niyan? Diba? Malaman ho yung mga katotohanan. Kaya din po sila, hindi natin masisisi kung bakit po gusto nilang maumpisahan na po yan. Gusto nila mapanagot ang dapat mapanagot. Gusto nila maibalik kung kayang ibalik yung pera ng bayan. Gusto nila malaman na kung saan po napunta yung confidential funds. Biruin nyo ho, tayo trabaho. Tapos pagdating po ng kinsenas, katapusan, makakakita tayo. Tax! Kaltas. Minsan, nasa magkano yung tax na mga kinakaltas sa inyo? Di ba? Malaki pa. Mapapakamot ka na lang sa ulo. Siyempre, pag nagsama-sama po yun. Punta sa kaban ng bayan. Tapos, isang tao lang, malalaman nyo. Isang tao lang. Hindi maipaliwanag kung saan napunta yung mga ikinaltas sa atin. Siyempre, pati ho ang Katoliko, mapapaano na yan. Gusto na din magmadali ho, mga kababayan. Tuloy natin. Delays and hesitation in the process only weaken our democratic institution and erode public trust in governance. Corruption is a moral and social evil that robs the people of justice and dignity. Kasi ho, mga kababayan, kumbaga, yun sanang mga ikinakaltas sa atin, mga ibinabawas po sa atin, sana mas makakatulong po sa gobyerno kapag ka nagagamit po ng tama. Makakatulong sa araw-araw nating pangkabuhayan kung talagang magagamit ng tama. Ano po? Yung talagang mga infrastruktura na makakapagpabilis ng ating mga tawag dito, transportasyon at iba't iba pa ho, mga bossing. Tapos mababalitaan natin, malalaman natin, napunta sa hindi maipaliwanag yung kaban ng ating bayan. Just as we seek justice in cases of violence and crime, we must be relentless in holding our leader accountable for betraying public trust. Sabi ni Saldi Bertis Mabilangan, good morning Sir Mark, shoutout po, always watching po, gawain na talaga nila ang mangurap, sabi ni Saldi. No? Sabi naman ni Ricky P, no to pro-China and Duterte allies. Sabi ni Striker, magbabayad din yang si Sara, no? Ng mga kasama niyang magnanakaw. Ay, grabe. Sabi ni Shiro Kansaki, wait lang kayo about sa PhilHealth, mga DDS. Ongoing pa ang oral argument. Ay, nako. Ewan ko dito sa mga DDS na to. Papasok-pasok dito. Tapos meron tayong mga nakalinya, naka-line up na mga pag-uusapan. Tapos gusto ibahin. Gusto yung kung ano yung gustong pag-usapan nila. Bakit hindi kayo magsigawa ng mga YouTube channel nyo? At yung mga gusto nyo i-topic, i-topic ninyo. Tingnan natin kung may manood. Di ba? Ayaw ho kasi ng mga yan, mga bossing, na naririnig. No? Na naririnig nila yung mga hindi maipaliwanag ng Vice Presidente. Di ba, Jesse? Ayaw nilang marinig yung mga katotohanan ho, mga kababayan. Mas gusto nila, okay na kami. Mas gusto namin to.
Idol namin sila. Kaya pikit na mata na lang kami sa mga naririnig naming mga ganyan. Di ba, Ai Chang? Diyan sila magaling. Diversion ng issue. Oh. Ito, pinapaliwanag natin lahat. Iniisa-isa natin lahat. Bakit ini-impeach yung Vice Presidente? Tapos ayaw nyo mapakinggan. Kasi ako naniniwala, mga kababayan, yung mga DDS, alam na nila sa sarili nila na talagang may maling nagawa ang Vice Presidente. Especially yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo at asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Kaya lang idol po kasi nila no? Kaya, oy Mark Ramos, ibahin mo yung topic mo. Ayaw namin yan kasi idol namin si Sara Duterte. Idol namin ang mga Duterte. Masakit malaman ang katotohanan. Masakit pag-usapan ang katotohanan. Lalo na po kapag ang topic yung mga iniidolo nila, mga bossing. Sasabihin niya mga sinisiraan nyo lang ang mga Duterte. Di ba, Eseng Mariano? Babala, ang programang ito ay hindi angkop sa mga bobong patnubay ng karunungan ang kailangan. Sabi mo na, uto-uto. Dahil ganyan naman yung mga yan. Ayaw ng mga DDS nang nadudurog yung poon nila. Correct. Ay, nako. Wala nga hong mga maisagot yan kapag yung mga ganitong usapan sasabihin biglang ipapasok niyang mga yan. Nasa na yung 20 pesos na bigas? Actually, ngayon medyo nabawasan na yung naghahanap ng 20 pesos na bigas. Siguro napagtanto nila, putek, kada magkokomento ko ng 20 pesos na bigas, sinasabi ni Mark Ramos na kami lang mga DDS yung naghihirap na lang sa Pilipinas. Kaya siguro naghintuan na. Ayaw matawag ng mga timawa sa 20 pesos na bigas. Biruin mo, lahat na mga kababayan. Mga kakamping, tayo mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, wala isang naghahanap ng 20 pesos na bigas. Sila lang mga bossing, no? Mga DDS lang Pero kapag yung mga ganito, yung usapan, ayaw nilang napapakinggan yan. Masakit, no? Ouch. Sabi nga ni Attorney Claire Castro, ano sabi niya dun? Ouch na lang. Parang ganun Hindi ko na maalala, mga kababayan. Ayan po, miski po yung mga Katoliko na, nagmamadali na din po na ma-impeach ang Vice Presidente. Sabi ni Eddie Calalo, baka nga mayroong magpakamatay sa mga DDS pag na-impeach si Sara. Uy, wag! Mga DDS, mahalin nyo ang buhay ninyo. Ano po? Bawi na lang kayo next life. No? Huwag nyo gagawin yung magpakamatay. Pero ganyan po, tama ganyan yung nakikita ko ng mga ugali nila.